tinutulungan tayo ng bawat isa para magpuri tayo sa Panginoong Diyos. Minsan, pag mag-isa tayo, hirap tayong magpuri. But when we gather together, katulad nito, natutulungan tayo ng bawat isa para itaas ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Nandito rin si Pastor Albert kasi medyo malungkot po yung nangyari sa asawa niya, namatay po yung nanay niya, but the Lord will sustain them. Continue to pray. Ang message ngayon is about grace from beginning to end, at very famous yung passage natin, Ephesians 2:8 and 9. Kasama ito sa famous na memory verses natin. Noong anniversary natin ay meron akong pinaawit kay Sister Marisa and team. Ito, ang title niya ay Grace. Ito ay Korean composition, translate sa English at translate sa Tagalog. At basahin ko yung translation sa Tagalog. Bawat pagpapala sa aking buhay, bawat oras na meron sa buhay ko, lahat ng hakbang meron sa aking buhay, lahat ito'y biyaya ng ating Ama. Sa pagsikat at paglubog ng araw, ang simoy ng bulaklak ng panahon, bawat panahon man ang dumaraan, lahat ito'y biyaya ng ating Ama. Lahat ay biyaya magpakailanman. Wala akong maipagyayabang sa buhay kong ito. Lahat ito'y biyaya galing sa Diyos. Masarap sanang awitin ko, kaso nga lang pag umaawit ako, pumipikit ako eh. Tapos pagmulat, wala ng audience. Joke lang, tuloy ko ulit. Sa takdang oras, lugar at panahon, gusto ko ito, noong ako'y sanggol, bata hanggang ngayon. Bawat pahinga, pag-asa at pangarap, lahat ito'y biyaya ng ating Ama. So even pala nung ako'y sanggol, hanggang aking paglaki, hindi ako pinabayaan ng Panginoon, kahit hindi ko pa siya kilala in those days. Ang mapili bilang isang anak ng Diyos, papurit pagsamba, iaalay ko. Ang maging saksi sa salita ng Diyos, lahat ito'y biyaya ng ating Ama. Lahat ito'y biyaya galing sa Diyos. Hallelujah! And then yung passage natin na nabasa kanina sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, basahin natin uli ng sabay-sabay. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Now, ang tanong po natin ay ganito. Why must we rely on God's grace from beginning to end? Okay. Bakit sa biyaya ng Diyos tayo mag-rely? Sa umpisa ng ating pananampalataya, even hanggang sa pagpapatuloy, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Kasi po, basahin natin yung first point, we are saved by grace, not by works. Okay. So, sa umpisa pa lamang ng ating pananampalataya, grace na. Hindi sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating desisyon, sa sarili nating gawa, kundi sa biyaya at desisyon ng ating Panginoong Diyos. Okay. Tingnan po natin yung background ng Ephesians. Dito po sa next na slide, nakarating po ako ng Turkey. Doon po yung Ephesus, nandoon yung Ephesus. Nandoon yung doon pumunta, tumagal si John the Beloved at doon na rin namatay. Doon din yung nanay ni Jesus Christ sa Ephesus. Nung namatay si Jesus Christ, dinala ni John sa Ephesus itong si Mary. Ngayon, yung background na yan yung amphitheater, pero yung sa banda roon, yun yung templo.
ng mga, sa time na yon, ginawa pa ng mga taga-Ephesus, mga Greeks, yung background nila. Later on, developed ng mga Romans. Yung religion nila in those days ay work-based religious practices. Nakabase sa work. So, yung mga relihiyon nila noon ay gumagawa sila para sila ay iligtas ng kanilang Diyos-Diyosan. Dami na lang mga Diyos-Diyosan at pinaka-famous na Diyos-Diyosan doon ay si Artemis. Pakiulit nga, Artemis. And then, yung katumbas niya ay Diana. So, yung Diana, yun yung Artemis din. Parehas. So, ito yung kanilang Diyos-Diyosan na very famous in those days. At sila ay gumagawa para sila ay maligtas. Ganon din yung Roman introduced religions. Ang ginawa naman ng mga Romans, nintroduce din nila yung iba't ibang mga Diyos-Diyosan nila, isinama nila yung emperor bilang Diyos-Diyosan din. So para tulungan sila ng emperor, dapat gumawa sila ng mabuti para sa emperor. I-honor nila yung emperor. So yun yung pag-iisip ng mga tao noon. Bago ikaw ay mabigyan ng pabor, gumawa ka muna. Kaya iba po yung naituro ni Apostol Pablo dito sa Ephesians, which is grace-based. Ito ay base sa biyaya ng Diyos. Sa next na slide, makita rin natin yung isa sa background ng, let's say, Christianity in those days, yung Judaism. May mga nagtuturo na mga tinatawag niya Judaizers. Sila ay naniniwala naman sila kay Jesus Christ, sa grace ni Jesus Christ. Pero sabi nila, dapat may dagdag yung works of the law. Kasama dyan yung circumcision. Dapat magpatuli ang mga lalaki. Lahat dapat magpatuli. So, isinasama nila yung kanilang mga works of the law para sa kanilang kaligtasan. Pero sinabi ni Pablo, hindi yan yung itinuturo ng Panginoong Diyos. Hindi yan yung basihan ng kaligtasan. Ito ay biyaya ng Diyos, not by works. Yung inawit natin kanina, okay, tingnan yung basahin ko, hindi ko na post dyan, pero basahin ko yung naawit natin kanina, which support yung idea ng grace para sa ating kaligtasan. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Diyos. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended, and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes. And then sabi dito, laying yourself down. Ito po yung kung paano namatay si Jesus Christ sa krus. He laid down His life para sa ating kaligtasan. Pero hindi siya nanatiling patay, nabuhay siya after 3 days. Sabi dito sa awit, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay, so that this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Ang ganda ng response sa bandang huli.
So, take this heart, Lord. I'll be your vessel. The world to see your life in me. Na makita ng mga tao si Kristo sa ating buhay. Kasi naranasan natin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Okay. Tingnan po natin yung passage natin at tanungin natin, why are we saved? And how are we saved? Sabi dito, for it is by grace you have been saved. Sa Tagalog na nabasa kanina, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Yung kadahilanan ng kaligtasan natin ay dahil sa biyaya ng Diyos. Right? So why are we saved? Bakit tayo naligtas? Dahil sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos po yung gumawa para tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, so ito po yung why are we saved? How are we saved? And then, sinabi dito, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So very God-centered yung approach dito ni Pablo. Na ang kaligtasan ay dahil sa gawa ng Diyos, yung biyaya niya. When we say grace, minsan dinidefine natin grace as G-R-A-C-E. God's riches at Christ's expense. Kayamanan ng Diyos, ang nagbayad ay si Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So ang grace is gawa ng Diyos. And not by works, para walang maipagmamalaki. In contrast sa pride ng mga Gentiles at Jews at that time, meron silang pinagmamayabang. Actually, in those days, yung virtue ng humility ay hindi common. Ang Kristyanismo ang nagpauso ng humility. Yung virtue nila is courage, kasama yung pride nila, meron silang pinagmamalaki. Alala ko tuloy yung isang pastor na nagpapastor sa Maynila. Sabi niya, pag dito ka sa Maynila nagpapastor, kailangan mayabang-yabang ka. Okay, pero hindi yon yung turo ng salita ng Diyos. Okay, tingnan po natin yung next na slide. Meron dito yung parable of the Pharisee and the tax collector. Kinuwento ni Jesus Christ yung isang Pharisee na nanalangin doon sa templo. Sabi ng Pharisee, "Oh God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector." So, nagmamayabang siya sa kanyang panalangin. Lord, salamat at hindi ako katulad ng iba ng mga makasalanan. Hindi ako katulad ng tax collector na ito. Yung tax collector nandun din sa templong nananalangin. Yung prayer ng tax collector, pinukpok niya pa yung kanyang dibdib sa harapan ng Diyos. Sabi niya, "Oh God, be merciful to me, a sinner." Ang nagpakumbaba, yung tax collector, ang sabi dito, Jesus said, "I tell you, the latter, which is the Pharisees, went home justified, not the former, not the Pharisee. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted." So dito tinuturo ni Jesus Christ yung pagpapakumbaba. At ganun din yung itinuturo ni Pablo na sa ating kaligtasan, kailangan yung pagpapakumbaba na aminin natin na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Okay, ito po yung sa next na slide, ito yung si Artemis na pinagmamalaki, pinagmamayabang ng mga taga-Ephesus in those days. Sa Acts chapter 19:28, yung
context ay si Pablo at ang kanyang mga kasamahan, nangangaral sila kung saan-saan. Yung mga negosyante na gumagawa ng mga rebulto, gumagawa ng mga pang-alay o replika nitong Artemis na yan, yung mga santo-santo nila, or kung ano man yung na mga related dito sa worship of Artemis. Dito sa Acts chapter 19, nangangaral sina Apostol Pablo at sinasabi nila na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga pag-alay sa mga Diyos-Diyosan, kundi sa nag-iisang Diyos. Nagalit yung mga negosyante at sabi nila mawawala yung negosyo natin pag maraming maniwala kay Pablo. Kaya ang ginawa nila, nag-riot sila. Nag-riot. Gusto nilang paalisin sina Pablo, patayin, actually binugbog pa. At ang kanilang isinisigaw, "Great is Artemis of the Ephesians." Okay. Kung makikita nyo dito yung kanilang pride, "Great is Artemis of the Ephesians." Pinagmamalaki nila. Hanggang sa later on lumabas yung galing sa gobyerno at nag-speech at sinabi niya, lahat naman ay nakakaalam yung Ephesus, tayo ang guardian ng templo ng Artemis na ito. So, pumayapa. Pero makikita natin dito yung pride ng mga Ephesians. Sa lugar din na yon na nakita namin, sa mga Romans naman, meron silang pipe system in those days. Di ba? Ang usually, umiigib tayo sa batis, malayong iniigiban. Pero dito sa kanilang kapanahunan, advanced na sila. Yung Roman Emperor, gumawa ng aqueduct na kahit malayo yung tubig, nakakarating sa syudad. Advanced na yung technology nila at that time. Nakita namin yung mga pipes, mga ganito kalalaki na made of clay. Parang clay or semento na pinagdugtong-dugtong. Tapos kahit malayo ang pinagmumulan, dumarating sa syudad. Tapos doon sa pinag-iigiban na nila, may rebulto yung emperor na kanilang ipinagmamalaki. So pinagmamalaki nila yung kanilang system, pinagmamalaki nila yung emperor. At pinagmamalaki nila yung kanilang mga ginagawa. Ngayon, in contrast sa tinuturo ni Pablo, so that no one can boast. Ang tinuturo ni Pablo ay pagpapakumbaba. Kung paano nagpakumbaba si Jesus, ganon din ang kanyang mga tagasunod. Sa next na slide, makita natin, basahin nga natin ng sabay-sabay. Salvation is a gift, not reward. Pag gift kasi, walang bayad, yung binigay. Okay. May nagbayad. Yung nagbigay mismo yung nagbayad, hindi ikaw na tumanggap. Ang reward, pinagpaguran mo, kaya meron kang reward. Ang kaligtasan, binigay. Hindi natin pinagpaguran. Meron nang nagbayad. Sino po ang nagbayad? Si Jesus. At basahin natin yung Romans 3:23 hanggang 24, sabay-sabay. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Makita natin na by grace, through the redemption that came by Christ Jesus. Basahin ulit natin yung next na slide, Titus 3:5, sabay-sabay. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So naulit-ulit dito na not by works of righteousness, hindi sa ating mabubuting gawa,
kundi sa habag at biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Ang implication niyan, tingnan natin sa next slide. Basahin din natin ng sabay-sabay. If you didn't earn your salvation, how are you going to unearn it? Sabi ni Pastor Timothy Keller. Kung hindi natin na-earn, pinagtrabahuan ang ating kaligtasan, how can we unearn? Ibig sabihin nun, paano ito mawawala? Hindi yan mawawala. Kasi hindi nakadepende sa atin ang kaligtasan. Can we say amen to that? Kanino nakadepende? Sa Diyos. So siya mismo yung nagbigay at siya rin yung magbabantay para hindi mawala ang ating kaligtasan. Pangalawa, at ito rin yung last point natin, basahin natin ng sabay-sabay. We continue in faith by the same grace. Okay, so sa kaligtasan, biyaya ng Diyos. Even sa ating pagpapatuloy, ay sa biyaya ng Diyos. Sa next na slide, sabi dito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. So patungkol sa kaligtasan, pero kahit sa pagpapatuloy pa rin, by faith pa rin. At hindi rin ito sa ating sarili. Yung faith na meron tayo, magpapatuloy yan. Hindi sa sarili nating lakas, kundi sa lakas ng Panginoong Diyos. Mananatili pa rin ito na this is not from yourselves. So ang implication ay wala tayong maipagmamayabang kahit tayo ay nag-grow sa ating spiritual na buhay. Kahit nakikita natin na mas advanced tayo spiritually kaysa iba. Dahil lang din yan sa biyaya ni Lord. And makita natin yung grace sustains us after salvation. Yung grace nung tayo ay naligtas, yun din yung magpapatuloy na mag-sustain sa atin. Lahat ay by grace. Tingnan po natin yung sa Galatians 3:3. Ang nangyari po dito, ang mga taga-Galatian na mga Christians, sinusubukan nilang dagdagan ng good works para sila ay maligtas. Yung good works na tinatawag dito, yung works of the law. Okay, magpatuloy tayo. Okay, gumawa tayo ng mga Old Testament laws. Dinadagdagan nila para sila ay magpatuloy na sa kanilang kaligtasan. Pero ito yung sabi ni Pablo sa kanila, how foolish can you be after starting your Christian lives in the Spirit? Why are you now trying to become perfect by your own human effort? Okay. So, nirebuke niya itong mga taga-Galatia. Sinasabi niya, kayo mga taga-Galatia, nag-umpisa kayo sa lakas ng Holy Spirit, which is by grace, God Himself. Ngayon, sinusubukan ninyo maging perfect sa sarili nyong lakas. Sabi ni Pablo, hindi pwede yan. Hindi mangyayari yan. Dapat mag-rely kayo pa rin sa lakas ng Holy Spirit. Can you say amen to that? So, yun yung tinatawag nating grace. Kasi, nandyan lagi si Lord sa pamamagitan ng Kanyang Holy Spirit. Nung tayo ay naligtas, nandyan siya. Hanggang sa ngayon, yung Holy Spirit pa rin ang gumagawa para tayo ay mag-grow. Ngayon, yung assurance natin sa Philippians 1:6, basahin natin sabay-sabay. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, sino ang nag-umpisa? Ang Panginoong Jesucristo. Inumpisahan niya ang mabuting gawain kasama na yung kaligtasan natin. At siya rin ang magkukompleto hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. So, ang Christian life, nakadepende
sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sa umpisa, wala tayong ginawa, siya yung gumawa. Ang ginawa lang natin ay tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay parang kamay. Nanampalataya ka at nagsisi ka. Tinanggap mo yung regalo. Ngayon, magpapatuloy tayo sa pamamagitan ng gawain ng Panginoong Diyos. At meron siyang mga design para tayo ay mag-grow. Kasama yung kanyang salita, kasama yung fellowship, pakikinig ng salita. So, ito yung mga design ng Panginoong Diyos. At ang Holy Spirit ay gumagawa sa pamamagitan ng mga ito. Ngayon, tingnan din natin yung nangyari kina Pablo, chapter 14, verse 26. Basahin natin sabay-sabay. From Attalia, they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work they had just completed. Okay. Commended to the grace of God. Ang lalakas na ni Pablo, puspos ng banal na Espiritu. Ang sinabi dito, they were commended to the grace of God for the work. So kahit sa pagtatrabaho natin para sa Diyos, kailangan natin yung tulong ng Panginoong Diyos. So hindi pa rin sa sarili nating lakas at kakayanan. Bilang isang pastor, kailangan ko ang grace ng Panginoong Diyos para maisagawa ko ang pangangaral ng kanyang salita. At habang ako'y nagsasalita ngayon, nagre-rely ako sa Holy Spirit na siya yung mangungusap sa inyo para maintindihan nyo ang kanyang mensahe. So, ang gawain natin, gagawa ang Holy Spirit. Now, ang application natin is don't shift from grace to performance. Yung bang sa sarili nating kalakasan. So every time na meron tayong gagawin malaki o maliit, hihingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos. Lord, tulungan po ninyo ako. Yon po yung Christian life. Yung iba kasi ay believe in yourself, may self-confidence. Ano? Ganun yung kalakaran sa mundo para maging successful ka. Pero tayo, mag-rely tayo sa kalakasan ng Panginoong Diyos. Naalala ko yung naging illustration ko last time, yung isang bata na meron siyang dumbbell. Okay. Yung bang nagdadumbbell siya. Kaso nga lang hindi niya kayang maitaas yung kanyang dumbbell. Pero nandun yung tatay niya na tinutulungan siya. Tuwang-tuwa naman yung bata. Akala niya sa sariling lakas niya yon. Pero nandun yung tatay niya na nagdadumbbell. Meron tayong tatay na tumutulong sa atin. Hingin natin yung tulong niya lagi. Rely on God every day. Every day na meron tayong gagawin, huwag nating kalimutan humingi ng tulong sa Diyos. Even in our weakness, His grace is enough. Meron tayong kahinaan, pero ang grace ng Panginoon nandyan pa rin. Now, ang kaligtasan begins and ends with grace. Okay. We are saved by grace and we can continue by grace. Inawit din natin kanina, dakilang biyaya kami pinalaya. Mula sa bihag ng kasalanan, pinatawad, pinagpala ng lubusan. And ang response natin, di mapipigil ang pagsamba sa iyo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Kita po natin yung phrase dito na ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang, Lord,
ang aming inaasahan sa aming buhay. Another is that no boasting from start to finish. Katulad ng awit, wala tayong may ipagmamayabang sa buhay na ito. Kasi lahat ay biyaya. And so, we rest in the gift of God. Ang buhay na ito ay regalo ng Diyos, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, lahat ay regalo ng Panginoong Diyos. Now, sa next na slide, mayroon silang tinatawag ng EGR. Last time, nagpagawa ako ng EGR ng aking sasakyan. Pero hindi po EGR na yun ang sinasabi dito. Extra grace required. May isang tao na medyo may problema yung ugali. Matagal ng Kristiyano, leader pa naman, pero minsan may topak. Pagkatapos, sinasabihan na lang, ay, pasensyahan nyo na yan talaga kasi ganyan yan eh. Meron talaga siyang minsan topak. Okay, bigla na lang na magtatampo or tatalikod. Pero nung namatay yung tao na yon na deaconess ng church, hindi po yung sa iba. Nabasa ko ito sa Daily Bread. Ang sabi ng eulogy ng pastor ay yung deaconess na ito, ang dami niyang naitulong sa church. Ang dami niyang, let's say, na contribute, very generous, and so on. Yung isa doon na nakikinig, na sinabihan niya noon na, ay, kailangan ng tao yan yung EGR. Extra grace required. Nag-sorry siya. Sabi niya, Lord, sorry kasi actually, ako rin, kailangan ko ang EGR. Extra grace required. Kailangan ng iba ang EGR. Kailangan ng iba yung pag-intindi natin. Pero kailangan ko rin ang EGR, extra grace required. Nung isang araw, nag-away kami mag-ama ni Lynette. Okay, kasi hindi kami pagkaintindihan, nag-away kami. Pero sa evening, nag-date naman kami, kumain kami dalawa. Tapos nagkukwento siya at narinig ng kuya niya. Doon ko naintindihan na iba na yung aking anak. Hindi na siya katulad noon na baby, na bine-baby ko. Dalaga na siya ngayon. So gusto niyang ma-treat siya na dalaga na. Okay, so kailangan niya ang EGR, extra grace required. Pero kailangan ko rin kasi nag-burst yung temper ko. So nakita ko yung ako bilang isang Kristiyano, kailangan din yung grace. Kailangan ko yung grace ng Panginoong Diyos. Si Elder Carlito, may grace na yan, pero doble-doble yung grace niya. Oo. Si Pastor Arman, may grace, isa lang grace na yan sa Panginoon. Lahat tayo, kailangan natin extra grace mula sa Panginoon. Minsan, hindi natin maintindihan yung iba kasi iba-iba yung personalidad. Minsan may kahinaan. Pero katulad ng sinabi ko kanina, even in our weaknesses, yung grace ng Panginoon ay sufficient. Kaya minsan maraming mag-asawa na naghihiwalay kasi hindi nila ina-apply yung EGR, extra grace required. Kaya minsan may mga magkakaibigan din na nag-i-split. Okay, kasi hindi nila ina-apply itong EGR. Kailangan natin yung extra grace na i-extend sa iba. Kasi yung grace na natanggap natin sa Panginoon, sobra-sobra. Yung grace niya sa atin. And so we are expected na maging gracious sa iba. Kaya pag yung hindi pa, sabi natin, Lord, tulungan po ninyo ako na maging gracious. Maging gracious. Ngayon, gusto kong mag-grow sa area na to kasi yung kamamatay na pastor na very famous, si John MacArthur.
may nag-testimony na sabi niya, never na nakita nila na nagalit siya. Okay. Pero pag tumayo siya sa pulpito, very confident, parang pero sa personal, hindi raw siya nagagalit. Ang sikreto niya, yung doctrine ng sovereignty of God. Sabi niya, kung pinahintulutan ni Lord na mangyari ito, ano ang magagawa ko? Bakit ako magagalit? So, gusto kong matutunan yung ganon na even in the details, in the small things, kung pinahintulutan ito ni Lord, meron siyang mas magandang plano. So even in the parang broken pieces na ating inawit kanina, pag pinahintulutan ni Lord yan, siya rin yung gagawa para yung broken magiging whole. Meron siyang mas magandang plano in the future. So, kailangan natin yun to grow in the grace of the Lord. At gusto kong awitin natin yung inawit natin kanina. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? There is no more for heaven now to give kasi binigay na si Jesus. He is my joy, my righteousness, and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is only bound to His. Oh, how strange and divine I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. So hindi tayo nagmamayabang, kundi through Christ in me. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need, His power is displayed. I labor, even in weakness, kasi yung kapangyarihan ng Diyos is displayed in my weakness. Oh, the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Christ in me. Magtatagumpay tayo, but not me, through Christ in me. The future is sure. The price, it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon. So even our future is secured. Meron tayong eternal security sa ating kaligtasan dahil may nagbayad na si Jesus Christ. With every breath, I long to follow Jesus. For He has said that He will bring me home. He promised that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the Lord, the throne. Hindi pa ako perfect ngayon, but day by day, He will renew me. He will renew us, maging katulad ni Jesus Christ. And when the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Matatapos natin yung takbuhin ng ating Christian life. But not I, but through Christ. Tayo pong lahat ay tumayo.